Kathden or Kathmark, actually meron pa to nung Kathrid at saka Kathniel mga kasombrero sa mga pinagpipilian. Tapos, si Ma'am Shuvi Itrata may sinabi dito no, about kay Ma'am Catherine at saka kay Daniel Padilla actually mga kasombreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko ito mga kasombreros dun sa may pag-host ni Alden dun sa may video nung nakaraan. Piplay ko ito mamaya mga kas para mapakinggan nyo. Ang kulit kasi tinawag siya ng isang fan. Tapos, 'di ba, syempre, maingay ang paligid. Tapos busy pa siya sa focus doon sa kanyang pagtatrabaho. Pero parang free time niya ito. Tapos tinawag siya, "Hello Alden," sabing ganoon. Tapos yung caption ni ate dito, nung nag-post sa kanyang TikTok account nung parang sabi niya pa, yung narinig niya pa yung tawag mo, sabing ganoon. Nag-post no dito sa so nakaka-touch lang kasi parang sinasabi niya na kahit sobrang busy ay pag tinawag mo yung pangalan niya talagang lilingon siya mga kasombreros. Tapos sabi niya sa dulo ang gwapo, sabi nga so ang kulit lang ng fan mga kasombreros no. Dito kaya phenomenal box office cinema King na kung saan niya kasama niya si Gabby Garcia sa pag-host doon sa Circle of Excellence sa BDO mga kasombreros. So, ibang level. Tapos dito sa isang kulit niya din dito mga kasombreros. Kasi doon sa may parang late birthday celebration niya, na kung saan niya nakakap siya. Tapos yung nag-meet sila ng mga fans mga kasombreros. Di ba may parang isa-isa silang mga photo op mga kasombreros. Ang kulit ng isa dito, yung si ate na naka-maroon. Tapos parang may headband. Nagtaka si Alden bakit yan daw yung outfit niya. Sabi niya, so sex bomb daw ang galawan ni ate. No, kasi Mia din yung pangalan ni ate. So kung kaya sabi niya, part pala siya ng kunwari ng sex bomb dancers mga kasombreros. So sobrang kulit lang. No? Hindi ko alam kung bakit late na nila to ina-upload. Kagabi lang nila to yung ina-upload mga kasombreros eh. Tapos meron ding isa dito na fan din po no. Dalawa sila na yung isa dito pala ay yung grupo sila mga kasombreros no. Nakasama na si Miss Nate Gonzaga mga kasombreros. So group picture nila ito na may kasamang video mga kasombreros doon sa kanilang late celebration niya ng birthday ni Alden. Tapos advanced birthday naman ni Mama Ten for Feb 14 mga kasombreros. So nagtataka bakit parang kagabi lang nila pinost mga kasombreros. Tapos ito picture ni Alden at saka ni Will Ashley no. Ito po ay after ma-feature nga ni Alden sa Filipino-Japanese Journal mga kasombreros sa Japan. Na kung saan ay na-feature din siya no ng Kapuso 45. After nung manalo din ni Alden. No? So parang parang sinama rin nila dito yung mga awards ni Alden like yung sa PAFTA, no? Sa Hello Love Again mga kasombreros. Tapos si Will Ashley naman ay nanalo din pala siyang Best Supporting Actor. So pero yung ginamit nila na award dito or na picture ay nakasama niya si Will Ashley mga kasombreros. No? Kasi si Will Ashley ay nanalo din ng Best Supporting Actor para sa Balota. No, ito po ang post niya Kapuso 45 9 hours ago. Ilan pang Kapuso stars sinawaran din ng parangal ng Philippine Arts Film and Television Awards or PAFTA nga mga kasombreros. So si Alden Richards sa Philippine Box Office na kung saan ay na-feature din natin kahapon na pareho sila ni Ma'am Catherine ng award para sa Hello Love Again, parehong Philippine Box Office star. Tapos si Art Evangelista, Style Icon Awards. Tapos si Will Ashley ay Best Supporting Actor para sa Balota. Sa Posthumous Award naman ay sina Miss Gloria Romero at saka si Nora Honor. No? Congratulations mga kapuso. So tapos picture ito ni Will Ashley at saka ni Dave ni Alden mga kasombreros. Tapos, ito, ang si Sir Alden at si Gabby na feature din sila sa Showbiz List Daily 11 hours ago. Grabe ang kanyang caption dito, "Not your ordinary hosts.
Alden Richards and Gabby Garcia, lalong dumarami ang hosting experience. Ang dalawang kapuso stars magkasama sa isang event ng sikat na bangko. So hindi na niya na-mention dito yung video mga kasombreros, no? So tapos picture ni na Gabby at ni Soiti mga kasombreros. So talagang nakaka-amaze ako kasi pagka hubog na naman kasi si Alden, no, sa pag-hosting mga kasombreros. Kasi ito, 13 hours ago, natutuwa ako kay Queen of Media, no? Pinost na ulit yung ating caption o ating thumbnail from YouTube mga kasombreros na Tisoy Flowers at Valentine's Post. Kanta ni Alden para kay Kath, no? Sabi niya, walang nakapaghanda sa malaking iskandalo tungkol sa Tisoy Flower at matamis na Valentine's Post. So nakaka-shock. So inawitan nga ba talaga ni Alden si Kath habang ang maling post ni Mayor ay lumikha ng matinding gulo. So 13 hours ago mga kasombreros, tapos ang daming likes 321 likes mga kasombreros sa Facebook, posted by Queen Media. Maraming salamat, no, Queen Media, sa atin pong sa pag-share ng atin din pong ginawang thumbnail. Tapos si Beautiful Vice, shinare din yung isa pa nating thumbnail mga kasombreros. Post ni Alden pahiwatig sa relasyon nila ni Kath, not Mayor Mark, no? Tapos Beautiful Vice, gulantang nayinig ang buong showbiz nang biglang mag-post si Alden Richards ng mensaheng tila kumukumpirma sa tunay na estado nila ni Catherine Bernardo. Confirm, tila tapos na, no? So yun po, no? Ito po ay post mga kasombreros ng say less, no? Huwag masyadong maraming words sa mga kasombreros. So the fewer the words, the better, and the more peaceful and more private na relationship mga kasombreros. Yun ang gusto ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos isa sa mga major items na natin ito, papakinggan natin ito mamaya mga kasombreros, no? Si Shuvi Entrata ay parang nagla-live siya dito, tapos na-mention si Daniel Padilla at saka hindi niya tahasan or diretsyo na pinakinggan sinabi si Ma'am Catherine, yung pangalan ng Catherine. Pero sabi niya dito ay parang jojowain or totropahin. Ito yung kanyang parang tinanong yata sa kanya dito mga kasombreros. So sabi niya dito ay si DJ kasi kung jojowain ko kasi siya, sabi niya yun, kahit saan ako tumingin ay nandun daw yung mukha ni Ma'am Catherine sa EDSA. So andyan daw yung ex niya, sabing gano'n ni Ma'am Shuvi. So Shuvi, sobrang bait nito, sobrang kalog at saka sobrang joker mga kasombreros. Sabi niya dito, tingnan sa gilid ko, andito yung ex niya, sabing gano'n. Sa tingin niyo kaya ko? Sabi ko, kakayanin ko yon, sabing gano'n ni Shuvi mga kasombreros. Sabi niya, hindi ko kaya yon, sabing gano'n mga kasombreros. Sabi niya, ang dami rin mga Kathniel fans mga kasombreros, no? So si Shuvi ay no, GMA artist at saka PBB na sobrang sikat na mga kasombreros, no, ni Shuvi Entrata kasi nga sa kanyang pagiging authentic at genuine. Kalog-kalog lang din ito mga kasombreros, no, si Shuvi. Kalog-kalog siya, no. Bisaya din to, no. Taga Davao din ito mga kasombreros, si Mama Shuvi Entrata. So na ngayon nga ay kaliwat kanan din yung projects na ginagawa ni Ma'am Shuvi, kasi maganda na, mabait pa at saka down to earth, no, at saka makwela, no, very authentic ang kanyang kumbaga pa yung kanyang ugali mga kasombreros. So kung kaya kapag mabait ka talaga ay yung blessings ay kaliwat kanan mga kasombreros. So parang nagkasama na yata sina Shuvi at saka si Alden sa Nestle conference, no? Nung mga nakaraang taon yata ito. Tapos ay nung naka-violet yung kanilang outfit mga kasombreros, kasama si Mika Salamangka yata, no? At saka si Alden sa Nestle conference. Tapos minsan, no, hinahambing din si hindi naman hinahambing, parang kasi pareho silang morena ni Ma'am Catherine, no, mga kasombreros. So parang pinagtatagpi-tagpi at saka pinagdidikit-dikit, no, sina Shuvi at saka si Ma'am Catherine mga kasombreros kasi nga pareho silang morena beauty. Kung pa mga balingkinitan, no, kayo mangging beauty or kayo mangging ganda ng
dalagang Pilipina, si Shuvi at saka si Ma'am Catherine, mga kasembreros. So, yun po. Tapos, tapos next item natin, ito, parang kinukumpara nila kasi si Daniel Padilla parang nagbigay ng flowers, no? Kay Kyla Estrada nung Valentine's Day. Tapos sabi ng isa dito, ano masasabi niyo dito? Wala sa kalingkingan kung paano bigyan ni DJ si Kath ng surprise at flowers. So, tapos yung flowers nga noon na binibigay daw kay Ma'am Catherine. So, 125 reactions. So, move on na lang, no, yung mga tao. Kasi choice na naman nila ito. Tsaka mukhang masaya naman si Daniel kay Kyla Estrada, no? As nakikita naman ng mga tao sa mga posts, no? At saka mga spotted moments ni na Kyla Estrada at saka ni Daniel Padilla. So kung saan sila masaya, matatanda na naman sila, no? 30 na rin sila, mga kasembreros pareho. Ay actually pwede na nga sila mag-asawa kasi nga nasa tamang edad na sila, tapos kayang-kaya naman nilang dito yung budget, di ba, kasi may yaman naman sila, mga kasembreros. Tapos major item na tayo, mga kasembreros, ha. So Kath din ba o Kath Mart, Kath Reed or Kathniel? Of course, no, yung dalawa dito, actually tatlo sila, no, out na sila, mga kasembreros. Nag-post kasi ang Kathniel Humaniters dito. Actually this was 2 days ago pa, na kung saan ay pinapipili, no, ang mga tao, mga kasembreros. Grabe, 460 likes, mga kasembreros. Kath din, Kath Mart, Kath Reed at saka Kathniel. So obviously, kahit yung picture dito ng Kath din ay edited, meron talaga silang gantong picture, mga kasembreros, na iba lang yung kulay ng damit. Doon sa may Metro magazine nila na photo shoot nga, mga kasembreros. So, pero yung kay Mayor Mark Alcala, lahat po ng pictures ay edited, no? Ang Kathniel, of course, over na sila. Kung pag game over na sila, mga kasembreros. Ang Kath Reed naman, ginagawa nila ito para sa promo lang, mga kasembreros. So, ang Kath Mark naman ay invento lang din. So, doon tayo sa green flag, mga kasembreros, no? Si Sir Alden lamang, mga kasembreros. So, wala lang talagang wala lang talagang ganap ang Kath din na magkasama ngayon. Pero let's pray and hope, no, na magkaroon sila ng another project, mga kasembreros. So, hindi man sila magkaroon ng another project, pero alam natin na yung communication nila secretly ay nangyayari pa rin, mga kasembreros. So, lalo na kapag magkaroon sila ng project na dalawa, ay tiyak na mag-uusap, no? Mag-uusap at magkakaroon ulit sila ng often or madalas na communication, mga kasembreros. So, panalangin natin na walang imposible kay Lord, mga kasembreros. So, kasi anything is possible at anything is pwedeng mangyari, mga kasembreros, no? Na proyekto at saka collaboration ng GMA Pictures or GMA at saka ng ABS-CBN, specifically ng Star Cinema, mga kasembreros. So ngayon ay talagang busy lang sila sa kanyang schedule. Si Alden, busy sa kanyang pag-ensayo sa triathlon. Tapos mga kaluwat ka ng mga projects, no? At saka mga ganap or endorsement shoots and so on. Abangan natin yung parang Code Gray. Parang may update ang isang Kapuso insider, no? About sa Code Gray na gagawin nga ni Sir Alden. So abangan niyo yan sa next vlog natin, mga kasembreros and mga Kathnatics. So hindi ko lang din alam kung kailan yung kanilang biyahe sa Siargao. Pero alam ko kasi, napag-alaman ko doon sa may isang admin na yung ensayo or triathlon practice ni na Alden ay nasa Davao na, no? So, pero confirm ko pa yan kasi may nagsabi doon na nasa Davao or sa Davao sila nagpa-practice, mga kasembreros. So, kagaya nung finlash natin kanina na may sasakyan, no, at saka kasama ni Sir Alden sina Nico at saka Nico Bozico.
at saka si Will Dasovich. So, pero i-confirm pa natin yan. Maglalabasan naman yan mga kasembreros. So, isang admin kasi doon sabi niya na nasa Davao daw pala yung yung kanilang practice na ito, no? Mga kasembreros. Kasi nga doon gagawin ang Ironman mga kasembreros sa Davao. So, pero abang-abang tayo ng mga updates later mga kasembreros. Kasi ako po yung nag-voice over ng alas 2 ng hapon, no? Feb 17, 2026 mga kasembreros. So, yun po. Actually, yun lamang sa ating Kathleen items, no? Pakinggan natin itong mga videos na akin pong ipi-play. Tapos ang salita ng Panginoon, of course, na sobrang mahalaga sa ating buhay at ating pagkain po ng ating kaluluwa. So, yun naman po. And then, isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Si DJ kasi guys, kung jojowain ko kasi siya, kahit saan ako tumingin dito sa EDSA, andyan yung ex niya. Tingnan mo sa gilid ko ngayon, nandyan yung ex niya. Sa tingin nyo kaya ko, kakayanin ko yun. Hindi ko kaya yun. Oo. Tapos ang dami pang Katniel fans na hindi pa rin nakaka-move on hanggang ngayon. Mga ba? Sabi ko, sabi ka pa. Kaya pala. Sex bomb pala ang type mo ngayon. Yes. Sobrang the best ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Kaisa Tayo sa Espiritu. Romans chapter 8 verse 16, The Spirit of God Himself bears witness with our spirit, connected, no? Mga kasembreros, or kaisa tayo sa Kanyang Espiritu, that we are children of God. So ang tao, makikita mo yan mga kasembreros kung ito ba may spirito ng Panginoon, may character ni Lord, may kung may relationship ba ito sa Diyos, Kristiyano ba itong tunay, may faith ba ito sa Panginoon, ito ba ay madidistinguish mo agad-agad, no? Merong napakalaki at saka kumaga pa obvious, no, noticeable na difference or distinction mga kasembreros between people who have faith in God and who have no faith in God mga kasembreros. Yung faith na o yung pananampalataya sa Panginoon na buhay hindi yung aandap-andap or papatay-patay na faith mga kasembreros. Kasi merong ganun may lukewarm, may medyo hindi active, may passive na faith mga kasembreros. So ang gusto ng Panginoon ay active yung ating faith, no? Hindi siya passive mga kasembreros. So yun yung gusto niya na may faith, may work. No, may work tayo, may faith. So dapat combined 'yun mga kasembreros. Inseparable ang work at saka faith. So ganoon siya mga kasembreros. So kapag may nagtatanong na kailangan ko bang gumawa ng mabuti para makapasok sa heaven or maligtas, no, sa kaligtasan mga kasembreros or salvation, ang sagot po ay hindi. Okay? Hindi natin kailangan ng mabuting works para makapasok sa heaven or ang kaligtasan po. Ang kaligtasan ay hindi na-obtain sa paggawa ng mabuti. Ang kaligtasan po ay nag-gain natin through the grace of our Lord Jesus Christ, and then yung ating pananampalataya sa Kanya. So through His grace alone of Jesus Christ mga kasembreros. Pero ang paggawa ng mabuti ay manifestation iyon, naligtas na tayo. We have been saved by God, no, through Jesus Christ sa ating pananampalataya sa Kanya because we believe in Him. And take note na hindi po lahat ng tao ay maliligtas nor makapasok sa heaven. As a matter of fact, ay mas marami pa ang napupunta sa impyerno kasi nga ay dahil walang pananampalataya sa Diyos mga kasembreros sa kanilang buhay. So makita natin ito kapag inikot natin yung ating mga mata, mag-observe tayo sa paligid na sino lang ba yung mga taong may relationship sa Panginoon? Sino lang ba yung nagsispend time sa Lord mga kasembreros sa pagbabasa ng salita, panalangin? Sino lang ba yung mga taong or mga pamilyang
relationship sa Panginoon, yung makita mo yung ugali na maka-Kristo, no, or maka-Diyos mga kasambreros, yung gumagawa ng kanyang kalooban and so on. So, yes, kailangan natin ng hindi natin kailangan, pero manifestation 'yon. Kung magpa-product na tayo po ay ligtas na, kung kaya gumagawa tayo ng mabuti. Kung nauna nating tinanggap si Lord Jesus Christ, nauna tayong may pananampalataya sa Kanya, nauna nating tinanggap yung grasya ng Diyos, and will live according to faith mga kasama. That is why ang produkto nun, ang end result nun ay gumagawa tayo ng mabuti. So it's just a matter of priority. So una, okay, ganito yun ang kanyang ranking. Ang una ay tinanggap natin si Lord Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So we have been saved through faith, no, sa kanyang grasya na si Lord Jesus Christ, mga kasambreros. So dahil tinanggap natin and we have been saved, ay gumagawa tayo ng mabuti. Okay? Pero hindi natin pwedeng sabihin na tinanggap natin si Lord Jesus Christ, no, may pananampalataya tayo sa Kanya, we accepted and live according to His grace and faith sa Kanya, mga kasas, pero hindi tayo gumagawa ng mabuti, masama pa rin yung ugali natin. So hindi rin po yung tama, no, mga kasamiros, at hindi pleasing sa Kanyang harapan. So kumbaga pa, ina-apply natin kasi nga tayo po ay naligtas na we have been saved, mga kasembrero, sa ating through faith sa Kanya at saka sa Kanyang grasya, kung kaya po tayo gumagawa ng mabuti. Kaya nagagets po ba natin? So pero when it comes to salvation, ay yun nga, no, hindi yun yung basihan. Kung kaya maraming tao, pag tinatanong mo, bakit ka makakapasok sa heaven? Kasi mabuti ako. No, kasi mabuti ako. So nawawala dun sa picture si Lord Jesus Christ na only in Him and only through Him, mga kasembreros, na namatay sa krus at saka namatay, pinako sa krus, namatay, tapos sa ikatlong araw ay nabuhay. So nawawala sa picture kasi nga yung salvation, yung kaligtasan ay akala nila nakukuha sa mabuting gawa. Nakakala nila yung standard ng tao ay kabutihan. Yes, gumagawa tayo ng mabuti, but that's not the basis. Kumapa, hindi yun yung foundation, mga kasembreros, ha? Dapat malinaw po yun sa atin. Kasi maraming tao ang pag tinanong mo, bakit yung mapasok? Kasi gumagawa ako ng mabuti. Pero pag tinanong mo naman, nakapagsinungaling ka na ba? Once. Yes. Nakapagnakaw ka na ba? Once. Yes. Nagkakasala ba yung mga mata natin dahil nakakapanood tayo ng mga ganito ganyan, nakakatingin tayo sa mga ganyan-ganyan. So, yes, na may mga mali siya, ganun-ganun. Naging mayabang ba tayo once? Yes. So, 'di ba parang kung pagbabasa natin ng kabutihan, wala mga kas. That is why it is through the Lord Jesus Christ, mga kasembreros, no, in Him we have been saved. Kasi kung standard lang ng tao, yung ating pagbabasehan ay wala, bagsak tayo. Kung babasehan natin yung 10 commandments ng Panginoon, mga kasembreros, di ba may iba pa diyan na galang mo yung nanay at tatay. So may times ba na hindi mo sila nagalang or nakasagutan mo sila? So yes, so kung so doon pa lang, no, ilang utos pa lang yun, 5 pa lang. So bagsak na tayo doon. So kumbaga pa 0 out of 10 yung ating yung ating score, mga kaso. So kapag yun ang basihan, wala talaga, hindi talaga tayo makapasok sa heaven. So malinaw po ba, mga kasembreros, no? Gagawa tayo ng mabuti because that's the end result. Kumapa yun yung product na natanggap natin ang kaligtasan mula kay Lord Jesus Christ through His grace and sa ating pananampalataya sa Kanya. Because you cannot be saved without having faith, mga kasembreros, sa Panginoon. Kasi paano ka makapasok doon kung hindi mo pinagtitiwalaan ng Diyos at may-ari ng kingdom na heaven? Diba? So ganoon siya, mga kasembreros. So this verse from Romans chapter 8 verse 16 emphasizes the intimate relationship between believers and God through the Holy Spirit. So kung kaya sa panalangin natin ngayon ay sinasama na natin ang Holy Spirit, mga kasembreros. Hindi natin dapat siniset aside ang banal na Espiritu because this is the gift, no? Ito yung kumaga pa, ito yung iniwan ng Panginoon sa atin so that magiging helper natin, magiging taga-remind natin, magiging connection natin sa Panginoon, mga kasembreros. So pansinin natin, kapag tayo pa ay parating nagbabasa ng Biblia, sinusunod natin yung kalooban ng Diyos sa Biblia, nananalangin tayo, nag-worship, mga kasembreros, at gumagawa ng kanyang kalooban, so ang Espiritu ng Diyos ay gumagabay sa atin. Kung kaya merong kapayapaan sa loob ng tahanan, may pagmamahalan, may pag-uunawaan, may humility, may understanding, and so on, mga kasembreros, no? And yun talaga yung kapayapaan, yung peace, kapag naghahari ang banal na Espiritu sa loob ng tahanan, manifesting talaga yun. At saka parang obvious na manonotice mo at saka mapapansin mo, tahimik ng baba, parang may pag-unawaan, may kapayapaan,
may pagpapakumbaba ng loob. So, yun yung manifestation, no? Mga kasembreros ng banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa isang bahay or sa mga puso ng mga tao doon, mga kasembreros. Kumbaga pa, nangibabaw at nasa sentro ang pag-ibig ng Diyos, mga kasembreros. That is why the Holy Spirit is residing or abiding in their houses or in their homes, mga kasembreros. So, connection natin ng banal na Espiritu bilang mga manampalataya, bilang mga believers, mga kasembreros ng Panginoon, ay meron tayong intimate, kumaga pa close relationship, mga kasembreros, sa Panginoon natin because of the Holy Spirit. It speaks to the deep connection and assurance that comes from being a part of God's family. So, yun nga, no? Tayo pong lahat-lahat ay kung mananampalataya tayo, mga kasembreros, ay isa tayong malaking pamilya, kay spiritual family, mga kasembreros. Sa mundong ito, meron tayong biological family, no, may nanay, tatay tayo, may kapatid, may pinsan, may tito, tita, and so on, mga kasembreros. No, sa langit, tinitingnan tayo ng Diyos kasi na magkakapatid, no? Kapag tayo po ay nag-unawaan sa bawat isa, no, talagang tayo po ay nagmamahalan. So, which is yun talagang commandment ng Panginoon, no, magmahalan tayo sa bawat isa, ay tinitingnan niya tayo as one big family. Okay, magpamilya, mga kasembreros. So, kung kaya kapag tayo po ay nag-aaway-away naman, magulo, ay hindi nalulugod ang Panginoon. So, parang isang pamilya, no, 'di ba? Kapag ang mga anak mo nag-aaway, ikaw na magulang ay nasi-stress ka, no, at saka ayaw mong ganoon, mga kasembreros, kasi nga gusto mo nang nagmamahalan ang iyong mga anak. So, ganun, mas lalo na po ang Panginoon, mga kasembreros. When we invite the Holy Spirit into our lives, it confirms and affirms our identity as children of God. This confirmation is not just a mere belief or intellectual understanding. It is a personal testimony that resonates within our spirit, providing a sense of belonging and security in our faith journey. So, yun siya, no? Kagaya na mention natin, patunay, kumbaga pa na ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa kanilang tahanan because there is peace, there is love, there is understanding, there is humility, there is kindness, there is mercy, there is forgiveness, and so on, mga kasembreros. No, the phrase "the Spirit Himself" emphasizes the active role of the Holy Spirit. This is not a passive acknowledgement, but a dynamic affirmation. The term testifies with our spirit, suggests a cooperative and intimate relationship between the Holy Spirit and our inner being. So, nasabi kasi sa verse natin, di ba, na testifies or witnesses ng ating spirito, mga kasi ibig sabihin, nandun yung cooperation at saka intimacy, yung closeness ba ng Holy Spirit at saka sa ating pagkatao. So, kung kaya kapag ang tao ay makadiyos, no, di ba, kaya ni Sir Alden, nandun yung kindness, yung humility, yung blessings ng Panginoon, and so on, generosity, and so on, mga kasembreros. So finally, we are God's children is a declaration of our identity, position, and inheritance in God's family. So kagaya na mention natin, we are God's children. So kung mga anak tayo ng Diyos, so ang mga kapatiran natin sa church, ng pamilya natin, mga kakilala natin, so dapat i-consider natin na brethren, mga kaibigan at saka mga kapatid, no? Mga kapatid, mga kasembreros ang turing natin sa bawat isa. Kasi di ba kapag kapatid mo, mamahalin mo, magiging caring ka, magiging gentle ka, at loving ka sa kanila, mga so because kapatid natin sila. So ganoon siya. Depende na lang kasi baka ang kapatid mo naman ay kaaway mo ay hindi po yun kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So sa final thought natin, friend, recognize deep inside that you are truly a child of God. Picture it like God joining a family team where you gain power and freedom by simply being part of it. Let this truth fuel your daily grind, whether it's at home or work. Are you ready to let the Spirit guide you and boldly live out your identity? So, yan, the decision, the choice, mga kasembreros, ay sa atin. So, kung kaya, pero parati natin isipin na tayo po bilang tao, no, may purpose ang buhay natin. At ang purpose na iyon ay maging kaisa tayo, no, sa espiritu, mga kasembreros ng Diyos, no, bilang connection or yung intimacy ng relationship natin sa Kanya. We should be connected sa Holy Spirit ng ating Diyos. Alright? So, kaisa tayo. Kung kaya, ganun minsan ang nangyari kasi, no, lalo na sa politika, talaga magulo, no?
mga kasembreros na nagkakanya-kanya, kung kaya yung paniniwala na ganito, hindi rin ganito, so kaya nagkakagulo at nagka-clash mga kasembreros. Unlike sa dapat na magkaroon tayo ng one mind, no? One faith, which is definitely hard to expect mga kasembreros, pero sa Diyos tayo po ay magkakapatid dapat. Pero pag nag-aaway-away na, ay nagkakaroon na ng nandun na pumapasok yung spirito ng Diablo. Nagkakaroon ng pagkakanya-kanya, pagkabahagi-bahagi, no? And so on mga kasembreros. Pero tayo po ay bilang mga anak ng Diyos ay kaisa ng espiritu. Salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and unity and bond with the Holy Spirit of the living God. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasamaran pa. Alam po. I love you.